Una po sa ating mga balita, inaasahang mas iigting pa ang ugnayan ng Pilipinas at ng Japan. Ito'y sa harap ng nakatakdang state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa susunod na linggo. Ayon sa Pangulo, mahalaga ang pagkakaroon ng matatag na relasyon ng Pilipinas sa ibang mga bansa para sa pagharap sa iba't ibang hamon. Si Sheila Natividad sa sentro ng balita. Mas pinalalalim pa ng Pilipinas ang ugnayan sa Japan sa gitna ng mga usapin sa seguridad at ekonomiya. Sa ginanap na roundtable discussion kasama ang hanay ng media mula Japan, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kabilang sa kanyang pangunahing agenda sa magiging state visit sa Japan sa susunod na linggo ang security cooperation sa pagitan ng dalawang bansa, maging sa mas malawak na konteksto ng ASEAN. We are going to discuss those to fully implement those agreements, and the differences now between the approach of Japan when it comes to security and defense, especially in the region, I will also bring up to see what it means in terms of further cooperation and assistance, not only to the Philippines but to ASEAN as well. Kabilang dito ang Reciprocal Access Agreement kung saan inaasahang lalawak ang joint combat training ng mga sundalong Pilipino at kanilang katuwang mula Japan. Gayon din ang cross-servicing agreements at pagpapalawak ng suporta ng Japan sa modernization program ng Armed Forces of the Philippines. Ayon pa sa Pangulo, malaki ang naging gampani ng Japan sa balikatan exercises na ginanap kamakailan na anyay patunay ng mas pinaigting na interoperability ng mga kaalyadong bansa. This is all in the context of Japan's new posture in terms of defense and security, and that Japan is now allowing itself to participate in such exercises. And that is important because that changes the playing field, as it were. Sabi pa ng Pangulo, bukod sa suporta sa depensa at seguridad, malaki rin ang bahagi ng relasyon ng Pilipinas at Japan sa larangan ng kalakalan at development assistance. Kabilang dito ang Official Development Assistance sa pamamagitan ng Japan International Cooperation Agency o JICA, Asian Development Bank at iba pang financing institutions na sumusuporta sa infrastructure at development projects ng Pilipinas. We will not be able to secure the region and continue with its peaceful nature if we do not very closely ally with one another and coordinate with one another. Even if in terms of, I'm not talking necessarily only about large military exercises, but also about the sharing of information, the sharing of technology, the training that the Japanese military can have here in the Philippines and the Philippines in Japan. Prioridad din ng Pangulo ang pagpapatatag ng supply ng enerhiya sa gitna ng patuloy na epekto ng Middle East crisis na nakaaapekto hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong rehiyon ng ASEAN. Katunayan, napag-usapan na rin sa mga nakaraang ASEAN meetings ang ASEAN Petroleum Security Agreement o APSA na nakalinya sa pagpapatibay ng regional energy cooperation. Gayon din ang ASEAN Power Grid Initiative na layong palakasin ng energy sharing at renewable integration sa rehiyon. I think Japan has also offered a response mechanism to provide up to $10 billion in terms of assistance, and the power or partnership on wide energy and resources resilience power. I speak a lot about ASEAN because as chair I feel a responsibility that we have to include in ASEAN the arrangements and partnerships and engagements that the Philippines itself will make. Kung matatandaan, sa nakaraang mga buwan ay nanatiling stable ang supply at presyo ng basic necessities and prime commodities o BNPCs. Kabilang ang mga tulong pinansyal na naipamahagi ng pamahalaan sa sektor ng transportasyon at implementasyon ng price cap sa bigas. Kumpiyansa ang administrasyon na mas lalalim pa ang kooperasyon ng Pilipinas at Japan sa darating na state visit na inaasahang magpapalakas sa seguridad at ekonomiya ng dalawang bansa. Let's just keep the machine, the economic machine running and continue to invest in that.
Sheila Natividad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.